Dapa tayo, dapa tayo, dapa tayo, dapa tayo, hanggang makita mo tumatakbo na yung bata. The problem with us, when we try new things, dapa, tayo din, dapa, naghanap na ng rason. Hindi para sa akin to. Sila kasi nauna na, kaya hindi to magsasakit sa akin. Pero actually, no. Now, ang networking right now, hindi siya pangit. Hindi rin siya, sabi ng iba, hindi rin siya easy money. Bakit? Madali bang ma-Indian? Madali bang mapuyat? Madali bang pag-uwi mo, ultimo yung inaasahan mong magpapalakas ng loob sa'yo, sila pa ang magpapanghina ng loob mo? Hindi madali yun. Pag-uwi mo, nagugutom ka na, hindi ka patitira ng pagkain. Tapos sasabihin ka, akala ko ba payaman ka? Di ba yung mga tipong gano'n? Bakit gano'n? Kasi na-mindset tayo na ito ang pinakamagandang buhay. Pero alam natin lahat, sabi ko nga, ako lagi ganito, di ba, nasabi ko sa isang training ko, pag nagtimpla ka ng isang pineapple juice at hindi masarap ang kinalabasan, inulit ko ulit. Nagtimpla ako ng pangalawa. Inulit ko kung paano ako nagtimpla nung una. Anong kalalabasan ng pangalawa? Hindi pa rin masarap, right? Pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-sampu, inulit ko kung paano ko ginawa ng first time. Anong mangyayari? Anong magiging tawag mo sa akin? Tanga? Ano ba? Ano? Sige, okay lang. Bobo. Bobong anak. Ano ba? In short, pwedeng lahat ng masasama sasabihin niya na sa akin. Tama? Guys, this is my question. Marami bang nagsubok ng formula to? Number 1, go to school. Number 2, study hard. Number 3, find a job. And after nun, kaya nga, job, journey of the broke. Sabi ng iba, pag magkaroon ka daw ng trabaho, gaganda buhay mo. How come, may mga tao nung nag-aaral, hindi nagbabaon ng pagkain? How come, nung nagtatrabaho na, nagbabaon na ng pagkain? How come, nung hindi ka pa nag-aaral, nung nag-aaral ka, wala kang utang? How come, nung nagkatrabaho ka, dumami lalo utang mo? Now, this is my point. Marami bang gumawa ng ganitong formula at walang nangyari sa buhay nila? Lampas po bang 3? Lampas po bang 10? Lampas po bang 100? Lampas po bang 1,000? Eh, bakit ito gagawin mo? Kung pinagtawanan nyo ako na 10 beses ko lang inulit-ulit na same ang result, eh bakit ang daming tao, milyon-milyon na tao, ito ulit-ulit ang ginagawa at nag-expect ng ibang result? Go to school, study hard, find a job, and wait for the rest of your life. Pag-retire mo sa kayayaman. Eh bakit lahat tayo ito ginagawa natin? Anong tawag sa atin? The question is why? Kasi marami po sa atin, ayaw natin pong matawag na parang katulad sa akin. May nagtatanong sa akin, bakit ganito ang buhay? Gusto ko eh. Ayoko maging normal. Boring ang buhay ng normal. Bakit ayaw kong gayahin to? Eh boring eh kung ginayak to. Yung narating ko ngayon, hindi ko mararating. Maraming tao, kung iisipin mo lagi, yung sasabihin ng ibang tao, you will never be happy with your life. Pinaka-importante sa sarili mong sikaw. Sabi nga, walang create na tao sa mundong to na pareho ang fingerprint. Bakit hindi tayo nagiging masaya sometimes sa life natin? The moment yung buhay mo, kino-compare mo sa buhay ng ibang tao. Laging merong isang strength, isang tao na wala ka, at meron ka rin strength na wala siya. Kaya nga ang fingerprint, we are more than 7 billion population right now in our whole world. And not a single person pareho ang fingerprint. You are a unique person. Just do kung anong nararamdaman mo sa puso mo and you will be happy for the rest of your life. Now, balik tayo dito. Employment Business Networking. Networking yung pag-uusapan natin. Ano yung history, nakwento ko ng history ng networking sa buong mundo? Paano nag-start ang networking? Una, employment business, pantay. Dumating ang point na pinagtatawanan ng business. Nung ang daming yumaman sa business, dumating ang point na meme na ang employment sa business. At dumating ang point, lahat ng empleyado, mataas na ang tingin sa
nagninegosyante. Right now, ang pinagtatawan na networking. There will come a time, bilangan nyo lang, years from now, maraming tao pag sinabing networker, hahangaan. Pag sinabing networker, big time na rin ang tingin sa'yo. There will come a time. Okay, ngayon, ang pag-uusapan natin, history ng networking sa Philippines. Okay? Ano yung pinakaunang sumikat na networking company dito sa Pilipinas? Okay? Ngayon, i-ano ko na lang para mas updated tayo ng konti, is Forever Living. Forever Living, ang marketing plan niya is stair steps. Ano tong stair steps na to? Ito yung tinatawag na hagdan. Parang sa atin, sa In Global, meron din tayong stair steps, tinatawag na Silver Executive, Gold Executive. Forever Living, meron na stair steps na marketing plan nila. Okay, ngayon, after stair steps, anong produkto ng Forever Living? Food supplement. Anong sumunod na sumikat? Bakit sumikat ang Forever Living? Maliban sila yung pinaka-supplement, upstairs, halos sila yung wala masyadong choice na networking company that time. Para pag sinabing networking, mamimili ka kung Forever Living or employment. Ibig sabihin, kahit sino ang present sa'yo, syempre mas pipili mo. Networking. Sumunod na sumikat. Anong sumikat? Bakit sila sumikat? Sila ang pinakauna na binary na 5:5. Anong ibig sabihin? 5 sa left, 5 sa right, pairing. 5 sa left, 5 sa right, 5 sa left, 4 sa right, wala pang pairing. Bakit siya pumutok? Kasi mas maganda siya compared sa stair steps. At, anong produkto niya? Bakit hindi rin ito pumutok at tumagal? Bakit? Hindi tangible. At makakuha mo ito, matagal pa bago mo makuha yung gold coins. Sumunod na sumikat. Bakit Power Homes? Ma-power ka may own. Okay. Kasi siya yung first na binary na 1:1. Isa sa left, isa sa right, pairing. Take note. Anong produkto ng Power Homes? Papel. Pangako, papel. Nayayaman ka at magkakabahay ka. Bakit pa rin siya pumutok? Kasi siya yung first. Anong sumunod na pumutok? First quadrant, white. Diba? Pareho naman sila ng Power Homes ng 1:1. Mayroon siyang produkto na tangible. Naalala ko, meron isang mindsetting, mas maganda ang first quadrant kasi ang produkto apparels. Bakit? Ang supplement, pwede mong makalimutan na uminom ka ng supplement at lumabas ka na ng bahay nyo. Pero imposibleng may makalimutan magsuot ng pantalon, ng sapatos, palabas ng bahay mo. Kaya mas importante yung apparels kaysa sa supplement. Tama nga naman. Diba? Yung supplement pwede mong makalimutan, pero imposibleng makalimutan magdamit. Kaya lang, ang hindi nakita dito, yung repeat order. Kaya lang ka uli bibili ng pantalon. Kaya lang uli bibili ng sapatos. Sumunod na pumutok. Bakit pumutok naman ang iGen? 1:1 din sila. Maliban sa ang produkto nila, Nestle, San Miguel, at sila yung pinakaunang point system marketing. Ano yun? Nagpapares tao sa tao, produkto sa produkto, tao sa produkto. Ano naman tong Nestle San Miguel? Ito naman ang mindsetting dito. Pag iinom ka, halimbawa lang, compare ka, pag iinom ka ng liquid, tuturuan mo pa yung tao. Ito na lang, ito kung mag-change brand ka, ito, tuturuan mo ba yung tao paano magtimpla ng Milo? Paano magtimpla ng beer? Hindi na. Hindi ka na mag-change product. Yung dati mong ginagamit, magpapalit ka lang sa bibilhan mo. Ano naman problema dito? Ang problema dito, ganito.
Ito yung office. Yun, thank you. Hindi siya unique. Ito yung office. Bibili ka ng beer brand. Sabihin mo, since member ka, may discount kang 2 pesos. Kasi member ka. Bibili ka ng isang beer brand. Kaya lang, pag papunta mo sa office, sabihin na masahe ka, 7, 14. Eh kung bumili ka lang sa sari-sari store, na pumatong lang, sabihin natin, nagpatong na lang ng 10 piso. Di ba naka-discount ka pa rin ng 4 na piso? Hindi ka pa napagod. Kasi bumili ka lang sa sari-sari store na katabi ng bahay nyo. Yun naman ang naging problema pag hindi unique yung produkto. Now, ano yung sumunod? Hindi, kasi bilang bumalik ulit. Bakit pumutok ang aim? Bakit? Okay? Bumalik tayo sa supplement. Kasi alam natin lahat ng nag-stay at putok na networking company until now, lahat sila DXM, Herbalife, ano pa ba? Ang daming networking company na putok na supplement. Anong pinakamagandang marketing plan? Ito na. Si Eddie Chai ng DLC sabi niya before hindi maganda ang binary. Tapos ngayon, binago niya yung marketing plan niya, ginawa niyang binary. Sabi ng Ferncy, hindi daw maganda ang binary kasi pyramiding. Ngayon, nagtayo sila ng iFern, binary na rin. Ibig sabihin, makikita niya there's something sa binary, gaano siya kaganda. Tapos na po yung kasabihan na pag ang binary, 3 years lang, nagsasara na. Bakit? Ang daming binary na more than ilang years na. Vita Plus, Uno, in global, more than, lumagpas na sila sa 5 years. Ngayon, the question is, bakit in global, yung putok na putok sa panahon ngayon? Kung mapapansin nyo sa history ng networking, lahat ng putok na networking company right now, they started way back 2005 or 2006. In global started 2005. Real Business Club started almost 2005. Uno started 2006. Vita Plus started 2005. Anong meron sa taong 2005, 2006? Bakit yung mga networking company na nagtayo nung panahon na yun, sila halos yung putok na putok ngayon? The answer is, nung panahon na 2005 and 2006, that is the downfall ng networking industry. Yun halos sinusuka at pinandidirihan ng networking company. Bakit? Yun yung time na ang daming networking company na nagsarahan. Katulad ng iGen, katulad ng Legacy, katulad ng First. Yun ang panahon na nagsara sila ng sobra. Kaya ang tao that time, ayaw na mag-networking. Yung mga networking company at mga distributor na naglakas ng loob na patunayan at galingan pa rin ang pag-networking company, sila yung mga jumakpat. Bakit? Kung sasali ka sa panahon ngayon na isang networking company katatayo lang, kung ang kapital nila 10 million, 15 million, alam mo, may tayo isang networking company, 15 million ang kapital nila. Babanggain ng isang top distributor, alam mo, ako na lang, mag-ubusan kaming pera, ubos na yung 15 million niya, ako hindi pa. Ibig sabihin ng kabangganan ng networking company ngayon, distributor. Didiretso kayo since marami naman ditong networker, walang sumasalpak sa isang bagong networking company na nagbabayad. Pag kukuha ka ng network leaders, normally, i-finance mo sila. Kung mag-uubusan kayo ng pera, kalaban mo top distributor pa lang, ubos na kapital mo kung magtatayo ka sa panahon ngayon. Tama. Hindi mo pa nasasaid yung kumpanya, distributor pa lang ang kalaban mo, nag-uubusan na kayo ng pera. Paano ka lalaban? Nung nag-Hong Kong trip kami, ang gastos ng company, more than 14 million pesos. Wow. Gastos lang po yun sa Hong Kong trip. Tapos ikaw magtatayo ka ng kumpanya, maganda yung kumpanya namin. May isang company sa may office natin, 4th floor, sabi nila maganda daw company nila, pilit nilang linaban. Yung, isa ko muna sa isang company, tago na lang natin may 8 sa dulo. Sabi nila, hindi nila babaguhin yung marketing plan nila. To be fair, kay isa sa may-ari, kaibigan ko po siya, pero facts naman to eh. Ang tawag niyan, sabi nila hindi nila babaguhin yung marketing plan. For 10 years, hindi kayo papalit ng marketing plan. Ilang buwan lang pinalitan nila. Bakit? Pinilit nilang lakihan office para masabi nilang mas maganda ang company. At ganito, kung magtatayo ka ng networking company sa Cebu, at papantayin mo yung ganitong office, lugi ka, kawawa ka. Ang aim, hindi naman nag-umpisa ganito kalaki.
nag-generate mo na ng malaking sales, no, kaya na yung